natural na natural. Ayun na nga mga kapanalig, at sobrang ganda. Oh. Ayan, ganyan po oh. Ang patungan. O, diba? Simulan nang magkulitan kasama si Noy TV. Magandang araw mga kapanalig. Yan, welcome na naman sa aking vlog dito sa Kampanalig. Nanonood ako ng TV kanina, kaso nga lang nakakasawa din pag marami nang pinapanood. Kaya nag-vlog na lang ako. Maya-maya na lang ulit. Ha? Ano? O, pag gabi na maganda manood para diretso tulog na. Sa pagdating ng mga panahon mga kapanalig, ayusin natin yung bahay, no? Lalagyan natin ng mga screen. O kaya ito din, bahala na kung ano magiging itsura. Kasi syempre may mga panahon nga na malangaw dito. Kailangan meron tayong mga screen talaga para hindi makapasok kahit insekto, di ba? Kahit yung mga gamo-gamo at kung ano-ano pa. Kaya doon plano ko sa bahay, yung mga bintana at pati pinto meron silang screen para hindi basta-basta makapasok. No? Kung may screen yun, malamang hindi nakagat sa nguso eh. Kaso walang screen, nadali tuloy siya. Ganun talaga sa bundok. O ganun talaga, hindi mo maiiwasan. Hindi pala nadala ni Kuya JP na ano. Dad, hindi pala nadala ni Kuya JP yung saging para kay Budang. Ang dami kasi siyang dala. Ang daming dala. Kaya ako na lang kakain nito, Daddy Oms. O, maraming salamat. So sunod na lang dad pag nandito si Budang. Sasama ko dyan. Sarap. Kayo mahilig ba kayo sa saging? Alam ko may mga mahilig din sa saging. Ayos to kasi para ano, pampadagdag ng potassium sa katawan. Saging. Mahilig pa naman ako sa suka. Sabi ng doktor, pag mahilig ka sa suka, bumababa yung potassium mo sa katawan. Tapos nagba-muscle cramps yung ano mo, yung mga laman-laman. Medyo nararamdaman ko na nga. Kaya dapat umiwas na ako sa suka. Ang sarap nito ah. Mukhang uulan na naman. Lumalakas ang hangin at malamig ang simoy ha. Sige, ulan ka lang. Mukhang parating na, parang nandun na yung ulan eh. Papunta na dito. Come on, come on! Habang naghihintay ako ng buhos ng ulan, meron akong naisip na gawin dito sa bahay. 5:33 na ng hapon mga kapanalig at meron akong naisip na gawin. Naisip ko lang ngayon, so bukas ko na gagawin kasi maggagabi na rin. Yung lalagyan dito mga kapanalig, no? Yung parang lamesa lang na pwede kang magpatong ng kung ano-ano at maglagay ng gamit doon sa pinakaloob niya. Madali lang naman siya. Gagamitan lang natin ng kahoy tapos kawayan. Iniisip ko nga kung etong sobrang marine, kaso baka masayang. Sayang naman, buo pa siya. Ganito yung style niya, yung marine na yun. Buo pa. Bali, dalawa pa tong buo. Yung sa lamesa, tsaka yung harang dito sa may taas. Kaso lang sayang naman. Kaya sabi ko yung mga gamit na kahoy na lang na nasa labas, tapos kawayan. Para babagay din dito sa mga upuan, mga kapanalig dito sa loob ng bahay. Kaya abangan nyo yung bukas. Pinag-iisipan ko pa yung design. Pwedeng maging simple lang naman, yung pakahon lang siya na style. Tapos puro kawayan din siya na tagpi-tagpi. Marami pa kasing kahoy dito sa labas mga kapanalig. Yan, tulad nito. Yan. Kukuha tayo dyan ng mahusay-husay pa. Tapos pakikinisin ko na lang siya ng planer. Meron naman tayong planer dyan. Yung mga pwede pa natin magamit dyan. Yung mga pinulik. Ayun yung kulay black na plywood na yan. Yung may crocodile. Diba? Pwede natin magamit yan. Simple lang naman eh. Hindi naman ganong special yung gagawin natin. Mahalaga, meron lang talaga siyang mapatungan doon sa harapan. Ang lalaki na ng mga manok na gumagala dito. Dati sisiw lang yan eh. Yung lalaki na nila. O yun oh. Lalaki na. Ito pasaway eh. Ito yung mahihilig pumasok doon sa loob ng bahay tapos doon mangingitlog. May pumasok na naman dito. Lechon ka! Lelechonin ka!
Hindi talaga maiiwasan na makapasok yung ibang manok dito mga kapanalig dahil marami pa silang dadaanan. Pagsapit ng umaga kinabukasan ay maganda ang sikat ng araw. Maganda magtrabaho ngayon kaya itutuloy ko na yung plano ko samantalahin na natin yung ganda ng panahon mga kapanalig. Good morning! So ito na yung araw mga kapanalig na gagawin natin yung pinakapatungan doon sa harap ng TV. So ngayon, naglalakad-lakad lang ako dito, tumitingin-tingin sa paligid at kumukuha ng inspirasyon kung ano ba yung pwede nating gawing mga materyales doon sa lamesa na aking gagawin. Gusto ko kasi medyo kakaiba. Kasi kung kawayan lang, maganda rin naman kawayan para bumagay doon sa sa may sopa at saka sa upuan. Ang kaso nga lang iniisip ko, yung medyo kakaiba ba. Kahit kawayan siya gawa pero ibang style, ibang design, yung hindi simpleng lamesa lang siya o patungan na parang pares lang din ng style ng kulungan ng manok na pag ganun-ganun lang. Gusto ko kakaiba mga kapanalig. Kaya kanina pa ako nag-iisip at paikot-ikot dito. Yan, iniipon ko yung mga yung mga idea sa utak ko, kaya medyo sumasakit na. Hindi, kailangan kasi natin ganun. Pag meron tayong gustong gawin, lakad-lakad tayo para magkaroon tayo ng idea sa paligid, diba? Ayan, kahoy lang yung pangsamantala, pero malamang pangsamantagal na rin yun. Iniisip ko pa mabuti para talagang naman siya, maganda tignan at quality. Bago tayo mag-umpisa mga kapanalig, sa tingting ko muna sinusubukan yung magiging pattern ng ginagawa ko para makita ko siya. Ayan, patong-patong na kahoy, tapos meron lang pinaka lamesa sa patungan sa pinakataas. Sa tingin ko magiging maganda naman to. Matakbo na naman yung utak ko Ayan, mamaya po makikita nyo yan pag malakihan na siya. Sa oras na to parang naglalaro lang ako, parang ini-imagine ko kung ano yung kakalabasan. Pero mas ma-appreciate nyo to pag pag nagawa na talaga ng malakihan. Ganito yung bala kong gawin. Yan. Nakikita nyo po ba? Medyo madilim kasi. Ayan Ayan, patong-patong siya na kahoy lang. Simple lang. Tapos pakikinisin lang natin para mas maganda yung dating niya. Susukatin ko na yung haba ng TV mga kapanalig pero sosobrahan natin ng kaunti para mas magandang tignan. Habang nagsusukat ako merong mga bisitang dumating kaya pinuntahan ko muna sila para makausap. Okay, may mga bisita tayo mga kapanalig. So mamaya ko na itutuloy yung ating ginagawa. Ano pangalan mo, boss? Brian. Si Brian. Taga Dasma. Taga Dasma. Dito lang sa Cavite. Ikaw, boss? Elgin. Elgin, ano channel mo? Elgin, DJ Vlog. Ako yung lagi nagko-comment sa inyo na nakakautol. Hindi ko... na-heart ko naman siya, Oo, yung shoutout. Nagpapa-shoutout lagi sa'yo. Yun. Ngayon, masya-shoutout na kita dito sa camera ko mismo. Shoutout kay Elgin Vlog. DJ Vlog. DJ Vlog, supportahan natin. At kay, ulit? Brian, yun. So, galing pa sila sa malayo. Magkapit bayan lang kayo? Magpinsan kami. Magpinsan. Galing kami dyan sa Payapa, sa biyenan ko. Oo. Talagang na kayo dito sa Maglet. Oo. Upo muna kayo. Bago kami umuwi kako, dadamo na tayo. Pauwi na kayo ngayon? Pauwi namin Dasma. Alright. So, ayun. Ang dami namin na pag-usapan pero yung iba hindi pwede sa camera. Salamat sa suporta. Ingat kayo, ingat. Mga sanay na to sa pag-akyat. Nandito na yung mga kahoy, mga kapanalig, Bali, kinuha ko na dun sa baba. Sayang lang kasi inaanay. Kaya sabi ko, yun gagawin ko na lang pinakalamesa dun sa may TV. So, ito po. Yan, mamaya lang makikita nyo kung ano yung design na binabalak ko. Inumpisahan ko na rin sukatin yung mga kahoy na gagamitin ko. Syempre, mas maganda pag pantay-pantay.
Yan, ito na po. Kung mapapansin nyo, meron siya mga parang hagdan-hagdan. So, mamaya pakita ko sa inyo kung anong plano ko dyan, no? Ito ang pinakailalim, mga kapanalig. Tapos ayun yung ibabaw yung nasa Habang ilalim. naglalagari ako dito, buti na lang dumating na si Utol. Meron na tayong makakatulong sa mga plano natin. Ay, dumating na si Utol! Yan, may susuporta na sa atin dito sa ating project. Excited na ako matapos to kasi ito naman mga kapanalig, talagang inisip ko lang kasi sayang nga yung kahoy. Tsaka para may labas ko na naman yung ano ko, yung pagka-artistic ba. Kasi sayang talaga yung ano, yung inaanay lang para magamit. Let's G. Alright, pagkatapos ng 25 years, natapos din. Pero hindi pa as in tapos yung pinaka-proyekto, no. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung mangyayari dito. Pagkatapos nun, i-planer natin para mas maganda. Yan. Sunod. Nagkalang. Yan. Oh, pangalawa. Sunod to. Ilan niya? Yung plano na ginagawa lang natin sa tingting kahapon, ginagawa ko na ngayon ng pangmalakihan mga kapanalig. Kaya maya maya lang makikita nyo na kung ano ba yung pinaplano ko talaga. Yan. Yan po magiging design yan. Kita nyo po. Pag na-planer na to, medyo susunugin ko yung mga part na ano, yung mga kahoy-kahoy para may design. Yun. Tapos dito sa taas, hindi ko pa alam kung ano ilalagay ko, pero ayun na po yung pinaka ano niya, plano. 'Di ba? Pero mas maganda yata pang kawayan talaga. Kawayan, no, para babagay dun sa ano. 'Di ba may nagamit natin yung mga kahoy? Ayan po, nagigets nyo na ba? Ang kakalabasan. Bali ano na lang yan, babarinahin tapos pako para hindi masira. Barayan na muna tapos papakuan, no. Para hindi siya mabiyak. Hindi pumutok ba? Oo. Wow. At sa oras na ito, nandito na po tayo sa pagpe-planer, mga kapanalig, para mas gumanda ang ating proyekto. Tara, tutulungan tayo ni Utol. Let's G. Let's G. Napakalaking bagay ng planer na ito para mas mapaganda pa natin yung mga gagawin. Nakakapagod din yung pag-planer kaya pinalitan muna tayo ni Utol para makapagpahinga naman tayo kahit konti lang.
natapos namin sa pag-planer mga kapanalig. Maraming salamat sa suporta ni Marco. Maraming salamat sa suporta ni Utol. So ito na po yung mga natapos namin. Ayan, ito na po yung mga natapos. Assembly na lang po namin yan. Tapos babarinahin, tsaka na lang babarnisan. Mamaya makikita nyo na po yan. Ipinasok na namin yung mga na-planer naming kahoy dito sa loob ng bahay. Dito kasi kami mag-assemble mga kapanalig para patag yung sahig. Tapos ko na sukatan yung mga kahoy kaya sineset up ko na yung barena para magamit na natin. Dahil sa mga tools na gamit ko, mas napapabilis o napapadali yung trabaho natin. Yun! Natapos na natin mga kapanalig na ikabit bawat isa. So ngayon ipapakita ko sa inyo pag nilagay natin doon. Sample pa lang to, hindi pa naman siya tapos kasi may gagawin pa tayo diyang iba. Ganyan po ang mangyayari dyan, pero papantayin ko pa siya mga kapanalig para mas maganda. Hindi pa naka hindi pa nakalinya ng husto. No, so pwede tayong maglagay dyan ng kung ano-ano, kunyari mga flower base na maliliit lang na hindi makakaharang sa TV o kaya yung mga ibang pang design. Di ba? Ayusin ko pa. Papagandahin pa natin ng husto para yun mas kaaya-aya tignan. Di ba? Ayos ba? Pantayin na natin. Tapos siya ipapako. So kailangan silipin natin yung ilalim para makita natin kung talagang pantay ba. Kung kailangan metrohan, hindi metrohan. Kung wala tayong barena, malamang nagputo ka na yung mga kahoy dahil sa malalaking pako. Stig!
naipako na natin lahat mga kapanalig. So, meron siyang pwedeng pagpilian. Etong ginawa ko, no. Pwede siyang ganito, pwede rin siya pabaliktad. Ganyan. Ano sa tingin niyo mas maganda? Yan, no. Pwede siyang pagbalikta rin. Pero para mas feel ko yung maganda rin to, no, yung nakataob. Pag-isipan ko nga. Ganda rin eh. Tapos lalagyan lang natin ng kahoy dito. Di ba? Ayan yung pinakalamesa na. Ganito po kasi itsura niya pag nakataob siya. Yan. Pero ang plano ko sana kanina, yung nakatayo. Tapos lalagyan lang dito ng pinaka lamesa, mga plywood or kawayan, no. Pag-isipan ko muna. Ganda rin eh, no. Pwede rin siya, no. Sa ibabaw. Ganda rin. Kakapagod din. Salamat din kay Utol kasi tinulungan niya ako kanina mag-planer kaya napabilis. Kung hindi niya ako tinulungan mag-planer kanina, baka hanggang ngayon nagpe-planer pa rin ako. Buti dumating siya. Pakikinisin pa natin tapos i-grinder ko pa yung mga gilid-gilid niya. Ayusin ko ba yung matatalim mga kapanalig. Pakingal. Nakapagpahinga na ako kaya ituloy na natin ang trabaho. Kinikinis ko lang yung mga gilid ng kahoy para mas maganda at hindi makasugat. Pagkatapos nating liyahin mga kapanalig, susunugin natin ng butane para medyo may design naman siya at mawala-wala yung mga nakalawit na kahoy-kahoy. Yan. Tara magsunog tayo. Baka matulad na naman to dati ang ginagawa ko. Nasunog ng tuluyan. Hindi, makapal naman to. Katulad ng mga to Yan, para maalis yung mga ganito. Kailangan sunugin natin ng butane. Ganda nga Ganda. Ganda niya parang nagkakaroon siya ng design. Nagagandahan talaga ako sa mga kahoy na sinusunog katulad dito. Mas nagkakaroon kasi siya ng dating. Pero hindi naman yung sunog na sunog Ganda. Wow! Ano, umiitip yung mga tapos lumalabas yung pagkakulay ng kahoy niya, Ang ganda, Parang ang boring kasi tignan ng kahoy pag hindi natin sinunog, masyadong plain. Ganyan, Yan, ang gusto ko. Diba hindi na plain yung niya, kumbaga may dating na. Pag nagtagal-tagal ay mapupuno ng gamit ang bahay katulad nito dahil mas marami pa ako naiisip ngayon. Maganda rin, kasi puting-puti tapos biglang makahaluan ng itim-itim. Ganda, Perfect!
Masarap lang kasi sa pakiramdam na yung sarili mong gawa ay nakikita mo sa loob ng bahay mo. Natapos ko na rin yung pagsusunog ng kahoy, kaya magbabarnis na tayo mga Ang oras kapanalig. natin ay 3:27. Mayahabol pa natin yung barnes. Pero bukas ko na pag-iisipan yung pinakasapin niya. No? Unang aga. Barnes. Ha? Akala ko unang tag. Oh, Yun na naman nasa isip mo ah. Oh. Ugat lang. Unang tagay para sa tagumpay. Ah. Uy! Uy! Wow. Natural na natural. Ito sana yung barnes na gagamitin ko sa pintuan ng bahay, kaso nga lang daw may mas magandang barnes para doon, kaya dito ko na lang ginamit. Lalong lilitaw yung mga itim-itim niya. Malaki talaga ang natutulong ng barnes para mas lumabas yung ganda ng kulay ng kahoy. Halagaan na lang to sa ano, sa linis o gamot para hindi masira. No? Tama. Ang ganda ng mga black pag nalagyan ng varnish. Meron ba silang ano dyan? Yung nilalagay talaga na pampakintab. Oo ata eh. Hindi ata varnish yun. Iwan ko lang. Okay na. Bukas naman yung kape. Kawayan. Oo, bahala na po. Ganda. Tangay ko po. Natapos ko ng barnisan nitong kahoy mga kapanalig, kaya nilagay na namin dito sa ilalim ng TV para mas makita namin kung anong itsura. Yan! Dahil bitin na tayo sa oras at hapon na din, bukas ko na ipagpapatuloy ang paggawa dito mga kapanalig dahil isipin ko pa kung ano pa yung mga mas magandang ilagay dito. Good morning mga kapanalig! Ito na yung final na araw para matapos natin itong project ko. At gusto ko lang magpasalamat kay Kautol at kay Kayumot dahil sa pagsuporta sa akin. No, kumuha sila ng kawayan. Katulad nito, kasi kawayan na lang po ang ilalagay ko. Pero buo yung kawayan mga kapanalig, yung buong bilog na ganito ang ilalagay ko. So itong project na to ay hindi lang isang araw ginawa mga kapanalig. No? Talagang bumuno ng ilang araw bago matapos kasi hindi siya madaling gawin. Yan, ilalagay na natin yung mga kawayan dito. Sinimulan ko na linisin itong kawayan para pag kinabit natin doon sa ginawa ko ay talagang mas maganda.
Pagkatapos natin tanggalin yung mga kilay ng kawayan, sinukat ko na dito mga kapanalig para maputol ko na. Pagkatapos natin pantayin at putulin yung kawayan, kinaskas ko muna yung balat niya para mas malinis tignan. Oras naman ngayon para gumamit ng liha mga kapanalig para kuminis yung kawayan. Katulong at kay umot. Makinis na pala eh. Tapos na kami magliha mga kapanalig. At ayun nga, mas maganda talaga pag makintab yung kawayan. At ang ipantatali ko na lang itong lubid. Mas maganda sana kung abaka. Pero dahil wala tayong abaka, lubid na lang mga kapanalig para hindi na tayo magpako-pako. Para sa akin, nakadagdag tong lubid na to para sa ginagawa ko. Ayun na nga mga kapanalig at sobrang ganda. Oh, ang ganda. Babarnisan pa namin to. Tapos okay na, ilalagay na natin dun sa pinakailalim ng TV. Tapos papatungan na natin ng mga itong anek-anek. Ganda. Para sa akin maganda ha. Nagaganda rin ba kayo? Aray ko. Ganda oh. Salamat sa suporta ni kayo matati kautol. Ayan. Wow. Hindi lang yung mga kawayan ang babarnisan ko, pati yung mga natapos kong barnisan kahapon, ulitin ko mga kapanalig para mas kumintab. Pagkatapos kong barnisan, nilagay ko na ulit siya sa ilalim ng TV at ito na siya nung natapos mga kapanalig.
Eto na mga kapanalig yung pinaghirapan namin. No, salamat ulit sa suporta ni Kautol at Kayumot. Kung wala sila, malamang hindi ko patapos to hanggang ngayon. So ito, lalagyan ko ng mga pictures o kaya kahit yung mga orasan, diba, mga bulaklak. Pwede na, bumagay na sa pinakasala set natin mga kapanalig. Yan, sabi ko nga pag nagtagal-tagal pa, marami akong idea na tumatakbo sa utak ko. Mas marami o madadagdagan pa tong mga gamit dito sa bahay, mga furnitures katulad nito. Ito mga simpleng lang naman to, materyales mga kapanalig, no, na hindi ako gumastos dito. Talagang pinulot ko lang, pinulot tuloy. Mga kinuha ko lang dito na mga recycle na kahoy, mga nagamit na noon. Kaysa masayang, yan, kinonvert natin dito. 'Di ba? Ganda talaga. Mamaya lalagyan ko ng mga yan, ng mga nakapatong. Para makita nyo kung ano ba yung talagang purpose nito. Alam ko naman, 'di ba? Alam ko na. Yan, ganyan po, oh. Yan, patungan. Oh, 'di ba? Tapos, pwede pa tayo magpatong ng kung ano-ano. Ayan. Pwede nga rin siya upuan eh. Pag tinanggal mo dyan, pwede mo siya upuan, 'di ba? Tibay niyan. Dahil natapos na po yung obra natin mga kapanalig, gusto ko lang magpaalam sa vlog natin ngayon, no? Dahil mahaba na po. At sana po na-appreciate nyo yung aking simpleng gawa. Ayan, magkita-kita na lang po tayo sa next update mga kapanalig at abangan nyo pa kung ano pa yung mga magagawa kong mga bagay dito sa loob ng bahay. So, yun po, maraming salamat. I love you all. Lagi tayo lahat mag-ingat. Alam mo ba na available na ang Kapanalig t-shirt? Kaya kung gusto mong bumili at sumuporta, mag-chat ka na kay Budang sa kanyang Facebook account. Ilalagay ko ang link sa description. Kayo na bahala mag-usap. Maraming salamat Kapanalig! Simulan na magkulitan kasama si Nuit TV.